Tama na yan! Halika dito! Yes! Suntok! Suntukin mo na! Kuya, tama na yan. Tama na yan, kuya. Hindi! Sira ulo to eh! Ang dami-daming susulutin, girlfriend ko pa! Kuya Gray, awat na sabi. Ay! Naku! Sinutok na! Ano? Lampa! Yan lang naman ang kaya mo eh. O ano ha? Ha? Gago! Sa halip na makinig, ay mas lalo akong hindi nagpaawat. Pinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagsuntukan habang ang mga kaibigan at kapwa ko tambay ay tuwang-tuwa pa na nagsisigawan at nagpapalakpakan habang sunod-sunod na suntok ang ginagawa ko sa kalaban ko. Ang lalaking umagaw sa girlfriend ko. Hanggang sa dumating na ang mga taga-barangay at inawat kami. Kuya naman eh. Sabi na kasing tama na eh. Eh mga agaw yung hayop na yun eh. Ano? Magsusumbong ka sa mga pulis? Subukan mo. Babalikan kitang hayop ka. Halika na. Tara na, tara na. Wala na akong nagawa nang sapilitan akong hilahin ng kapatid ko papasok ng bahay, pati ng iba pang tanod. Marahas akong huminga ng malalim at mariin na kinuyom ang kamao kong namamagana. Napakabarumbado mo talaga. Narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Sinulot niya sa akin si Glenda. Total, alam mo na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ilang beses ko nang nahuhuli si Glenda na niluloko ka. 2 taong ka na niyang niluloko. Bukod doon sa lalaking yun. May iba pa siyang boyfriend. Hindi ka mahal ni Glenda. Hindi totoo yan. Totoo yun, kuya. Marami ang nakakaalam na maraming boyfriend si Glenda. Takot lang kaming sabihin sa iyo ang totoo. Dahil alam namin na ganyan na magiging reaksyon mo. Natigilan ako nang mapansin ko ang backpack na katabi ko. Doon ko lang din napansin na nakabihis panlakad ang kapatid ko. Teka, bakit nakabihis ka? Saan ang punta mo? Pupunta ako sa bahay ng kaklase ko. Mag-overnight kami doon para matapos ang thesis namin. Kaklase? Sinong kaklase? Si Paul Malvar. Teka lang, Paul Malvar? Di ba yun yung classmate mo na maangas at palagi kang inaaway? Bakit ka pupunta doon? Magkasama kami sa grupo eh. Wala naman akong choice. Doon yung napag-usapan na venue. Hindi ko naman pwedeng ihalo yung personal issue ko sa kanya sa thesis namin. O sige, basta mag-iingat ka ha. Sumbong mo agad sa akin kapag may ginawang kalokohan yan sa'yo. Ako mismong bubugbog dyan. Sige kuya. At least tama na ha. Huwag ka na makipagbasag ulo. Alam kong matapang ka at siga ka. Pero hindi lang sa kamao na ipapakita ang tapang. Okay? At saka maghanap ka na nga uli ng trabaho para hindi ka nabubugnot dito. Total, ilang buwan ka na ring tambay. Tigilan mo na si Glenda. Malandi yun. Oo na, tay. Sige na, sige na. Umuwi ka agad bukas ha. Sige kuya. Bye. I love you. Yun ang huling beses na nakita kong buhay ang kapatid ko, Madam Venus. Dahil wala pang 5 oras mula nang umalis si Miggy, isang tawag na ang natanggap ko mula sa mga kaklase nito. Natagpuan daw ang kapatid ko di kalayuan sa bahay ng kaklase niyang nambubuli sa kanya. Wala lang buhay at naliligo sa sarili niyang dugo. Sinaksak ng kung anong matalim na bagay sa tiyan. At ang sospek, si Paul Malvar, na biglang naglahong parang bula matapos ang pagkamatay ni Miggy. Isang magandang araw sa iyo, Madam Venus. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na Grayson. Hindi ko tunay na pangalan. Minabuti ko na sadyang baguhin ang pangalan ng mga taong kasama sa kwento ko, maging ang mga lugar, upang mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay at pagkakakilanlan. 30 anyos ako nang maganap ang isang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ko, na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapaniwalaan. Doon ko rin nakilala si Greta, ang babae na para kong nananalamin pagdating sa angas at katapangan.
Isang karanasan na magsisilbing bangungot sa buhay ko. Sa paghahanap ko sa katarungan at paghabol sa pumatay sa kapatid ko, hindi ko akalain na makakasagupa ko ang mga aswang sa isang liblib na baryo sa isang probinsya sa Visayas. Etong bayad, oh. Salamat. Pare, magandang hapon. Kilala mo ba tong lalaking to sa picture? Paul Malvar ang pangalan niya. Teka, pamilyar yan sa akin. Talaga? Saan mo siya nakita? Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko pa yung paggala-gala dito eh. Oo, tama. Siya nga yun. Kung ganun, nasan siya ngayon? Alam mo ba? Hindi eh. Hindi ko na siya ulit nakita matapos ng araw na yun. Alam ko na. Ang mabuti pa, samahan na lang kita kay Kapitan. Kilala niya halos ang mga nakatira dito. Salamat. Sumama ako sa nakausap ko at maya-maya ay dumating kami sa isang bahay. Doon sa bakuran ay naabutan namin na magkausap ang isang may edad na lalaki at babaeng mas bata. Hula ko ay mag-ama ang mga ito. Kapitan! Oh, Aris, anong sadya mo dito? May nagtatanong ho eh. Hinahanap niya daw ang taong ito. Naalala ko na nakita ko itong taong ito dito sa baryo natin. Kausap niyo pa nga eh. Nang ibigay ko ang litrato ni Paul Malvar, ay bahagyang kumunot ang noo nito at matagal tinitigan. Pagkatapos ay biglang ngumiti at umiling. Samantalang natigilan naman ako at kumunot ang noo nang makita na titig sa akin ang babae. Oo, naalala ko na. Naligaw lang yan din dito at may hinahanap na lugar. Parang doon yata pumunta at pumasok sa baryo Perdito. Po? Hindi ako sigurado ah. Pero kasi nakita ko na naglalakad siya papunta doon. Maaari ko bang maitanong kung bakit mo siya hinahanap? Malaki ang atraso sa akin ng lalaking to. Pinatay niyang kapatid ko at pinaghahanap siya ng batas. Kaya nasan siya? Saan ko siya pwedeng matagpuan? Saan yung baryo na sinasabi niyo? Sige ho, Kapitan. Ako nang bahala sa kanya. Saan tayo pupunta? Kay ate. Nakausap din niya kasi yan. Kung ganun, pwede ko bang makausap ang kapatid mo? Oo, sige. Sumama ka sa akin. Ako nga pala si Aris. Grayson, pare. Mula sa kanto ay lumakad kami ni Aris papasok ng isang barangay. Napakunot noo ako habang naglalakad at tumitingin sa paligid. Dahil lahat ng taong madaanan ko sa lugar na yun ay sinusundan ako ng tingin, pagkatapos ay magbubulungan at ituturo ako. Hindi ko alam kung hinuhusgahan nila ang pagkatao ko o mukha akong alien sa paningin nila. Maya-maya ay nakarating kami sa isang karinderya na katabi ang isang bungalow na bahay, kung saan puno ng mga nakasabit na bawang ang bakod, maging ang mga bintana at pinto. Hindi lang ang bahay na yun, kung hindi maging ang iba pang nadaanan ko. Ate! Ate! Oh, Aris! Buti naman nakabalik ka na. Nabili mo na yung inuutos ko? Oh, eto na. Ay, good morning, sir. Kain o balot? Ay, ate, hindi siya customer. Ha? May hinahanap siya. Hinahanap? Sino? Etong lalaking to. Paul Malvar ang pangalan niya. Nabanggit ng kapatid mo na nakausap mo daw siya. May sinabi ba siyang kahinahinala sa'yo? Ba't mo tinatanong? Malaki ang atraso nito sa akin. Kailangan ko siya mahanap. Doon siya pumunta. Pumasok doon. Nang tumingin ako sa direksyon na tinuro ng babae, doon ko lang napansin ang lumang arko na gawa sa bakal at may nakasulat na Barrio Perdito. Masukal at liblib ang daan papasok doon sa isang gubat. Sige,
Salamat ha. Hep, hep, hep. Sandali lang, sandali. Sandali. Natigilan ako at nagtaka nang tila nataranta ang babae at nagmamadaling lumabas ng karinderya bago humarang sa daanan ko. Anong gagawin mo? Papasok doon. Hahanapin ko siya. Huwag. Huwag kang basta papasok doon kung gusto mo pang makalabas ng buhay. Anong ibig mong sabihin? Ang sino mong pumasok dyan, hindi na nakakalabas ng buhay. O kaya habang buhay na hindi natatagpuan. Bakit? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ang mabuti pa, pumasok ka na muna. Aris, samahan mo siya sa loob. Nasundan ko ng tingin ng babae nang ilapag nito ang 3 klase ng ulam sa mesa. Gulay, pritong isda at adobong baboy. Tipid itong ngumiti nang magkatinginan kami at naupo sa harap ko habang katabi ko si Aris. Kumain ka na muna. Ako nga pala si Greta. Ako naman si Grayson. Bakit mo ako pinigilan pumasok doon? Mapapahama ka. Lalo't dumating ka na takip silim na. Ano naman ngayon? Hindi mo alam ang panganib na naghihintay sa iyo sa loob ng Barrio Perdito. Walang sino man dito sa labas na nagtatangkang pumasok dyan. Bakit? Dahil pinamumugaran ng aswang ang baryong yan. Ano? Aswang? Kaloko? Malalim ng gabi kaya tiyak gising na sila. Ano yun? Alulong ng aso. Kising na ang mga aswang. Sandali nga. Pinagtitripan niyo ba ako? Aris, pasilipin mo siya sa bintana. Tumayo kaming dalawa at sinunod ang sinabi ni Greta. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang hindi bababa sa 5 aswang na nasa bungad ng arko. Ang isa sa mga ito na babaeng aswang ay tila kay lakas ng pakiramdam at agad na lumingon sa gawi ko. Mas mababa ang taas nito pero napakahaba ng buhok na kulay itim. Mula doon sa bintana ay kitang-kita ko na halos puro puti ang kanyang mga mata at balintataw o ang itim sa mata ay napakaliit. Mahaba na matulis ang mga kuko sa kamay, gayon din ang kanyang mga ngipin. Ano yung mga yan? Totoo ba talaga sila? Baka naman nakapang-Halloween costume lang mga yan. July lang ngayon, anong Halloween? 5 taon na kami naninirahan dito. At 5 taon na rin nasa panganib ang buhay namin gabi-gabi. Kahit kailan, hindi ginagawang biro ang mga ganito. Ang anyo nila'y parang tao, ngunit ang mga mata nila'y nanlilisik. Gaya ng babae, ay mahaba at matulis ang kanilang mga ngipin at kuko. Ngunit ang isa na tila may aura na siyang pinuno ng mga ito ay mas malaking lalaki. Mahaba ang dila at mukhang halimaw. Ang balat nito at sa buong katawan ay parang mga ugat ng malalaking puno. Mataas at matulis ang mga tenga at kulay pula ang mga mata. Parang gustong-gustong lumabas ng mga ito, ngunit sa hindi malamang dahilan ni Grayson ay hindi makatawid ang mga aswang. Isarado niyo na yan. Mabuti at hindi kayo pinapasok dito. Nasa bungad pa itong bahay nyo. Kaya nga puro mga pangontra ng aswang nakasabit sa buong bahay hanggang labas para hindi sila makalapit. Mga taga-Barrio Perdito lang bang aswang? Wala bang nakakalabas dito? Oo ang sagot sa unang tanong mo. Tungkol naman dun sa kung may nakakalabas bang aswang dyan? Hindi ko alam. Dapat siguro ang tanong mo sigurado ba tayong walang aswang dito sa labas ng Barrio Perdito? Dahil sa nakita ko, ay hindi ko na muna itinuloy ang aking balak na pumasok sa loob ng Barrio Perdito. Habang abala sa pagtitinda sa karinderya si Greta at Aris, ako naman ay nasa bakuran, nakaupo sa lilim ng isang puno
na may kakaibang itsura ng bulaklak. Maya-maya ay nakita ko na lang si Greta na nagmamadaling lumapit sa akin. Hoy! Ano ba at nariyan ka sa ilalim? Pinapahamak mo sarili mo, umalis ka nga dyan. Ingat ka. Siguraduhin mong hindi ka didikit sa mga halaman dyan, lalo na sa bulaklak kung ayaw mong mamatay sa kate. Sinunod ko si Greta at umalis sa ilalim ng puno. Pagkatapos ay hinila niya ako palayo sa puno at pumasok kami sa loob ng bahay sa tila nakukonsumi na tumingin sa akin ito. Ano ba yung puno na yun? Bakit sabi mo, mamamatay ako sa kate? Puno ng anipay yon. At kapag nadikit yun sa balat mo, lalo na yung bulaklak, masyadong makati yun. Ganun pala eh. Bakit may tanim ka niyan dito? Dahil ang sabi ni Aling Mercy, mabisang pangontra yan sa aswang, lalo na yung mga bulaklak. Kaya pala hindi makatawid sa arko yung mga aswang kagabi dahil sa puno ng anipay na nakatanim sa magkabilang gilid. Tinanim niya ng mga tao dito. Pinapatanggal nga ni Kapitan dahil ang pangit daw tingnan. Pero ayaw naman pumayag ng mga residente. Kung ganito pala na delikado dito, bakit narito pa rin kayo? Bakit hindi na lang kayo umalis at lumayo? Gaya mo, may dahilan din kaming magkapatid. Pwede bang malaman kung ano? Saka na. Di pa tayo close para mag-open house sa'yo. Pero may iba tayo ng usapan. Anong plano mo? Uwi ka na sa inyo? O hahanapin mo pa rin taong yan? Gusto ko siyang mahanap. Gusto kong pagbayaran ng Paul Malvar na to ang ginawa niya sa kapatid ko. Dalawa lang ang pwede mangyari dyan sa taong yan na pumasok sa Barrio Perdito. Una, kinain na siya ng mga aswang na yan. Ikalawa, alin sa dalawa? Ginawa siyang aswang o aswang na siya simula pa lang. Napabuntong hininga ako. Hindi ko akalain na magiging ganito kakomplikado ang paghahanap ko sa isang taong pumatay sa kapatid ko. Ang tanging gusto ko lang naman ay makamit ang hustisya. Ba't ba kasi hindi mo hayaan sa pulis ang paghahanap sa kanya? Mabagal sila. Tsaka abutin ng ilang taon bago pa nila mahanap tong hayop na to. Talaga? Sa tingin mo ba, worth it na ilagay sa peligro ang sarili mong buhay para sa kanya? Bakit hindi mo ipagpasa Diyos ang lahat? Siya nang bahalang kumantig para sa iyo. Huwag mong ilagay ang batas sa kamay mo dahil baka mapahama ka lang. Ewan ko, bahala na. Kung mananatili ka dito at pilit mo pa rin hahanapin yan, pwede ka naman makituloy dito hanggat kailan mo gusto. Hintayin mo na lang dito yung hinahanap mo, malay mo. Bumaba siya mula dun sa bundok. Salamat nga pala sa pagpapatuloy mo sa akin ha. Wala yun. Basta hindi aswang kaya kong tumulong. Tutulong ako. Mabuti pa, pumili ka na ng pagkain sa karinderya. Sige, mamaya na busog pa ako. Sasabay na lang ako sa inyo kumain. Salamat ulit, Greta. Ang mabuti pa, maglakad-lakad lang ako sa labas. Huwag kang lalayo Habang naglalakad ako ay ayo naman ang mga tao. Nakasunod ng tingin na puno ng pagdududa ang mga mata nito. Hindi ko na pinansin ang mga ito. Ayon sa nabasa ko, ay naroon daw ako sa baryo Pag-asa. Maganda ang lugar. Tahimik, malamig at presko ang paligid dahil napapaligiran niyo ng bundok at gubat. Mula doon sa nilalakaran ko ay naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa ilog na mula sa bundok. Sayang, napakagandang lugar para pamugaran ng aswang. Sorry, miss. Sorry din, hindi kita napansin. May hinahanap kasi ako sa bag ko. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Teka, ikaw yung daya dito? Ha? Siguro nga, ako. Ikaw nga yun. Bihira lang naman may mapadpad dito Ako nga pala si Aileen. Anak ako ng barangay captain dito. Ako naman si Grayson. Grayson? Doon ako napalingon at agad ngumiti nang makita na palapit si Greta.
Maganda ito. Mahaba at medyo dark brown ang buhok. Bahagyang mapusyaw ang kulay ng balat at parang inukit sa diamante ang mga mata. Matangos ang ilong at natural na mapula ang mga labi. Walang kahit anong bahid ng makeup. Simple, pero maganda at malakas ang dating. Oh, saan ka pupunta? Eto naman masyadong nag-aalala, hindi ako mawawala. Sira. May kailangan lang akong bilhin sa tindahan. Samahan na kita. Sige. Eileen, dito na kami. Hi, Eileen. Hi, Greta. Habang naglalakad kami palayo ni Greta at muling lumingon, nahuli ko si Eileen na nakasunod ng tingin sa amin. Katabi na nito ang isang may edad na lalaki na nakatingin din sa amin. Napapansin ko kahapon pa. Bakit grabing makatingin ang mga tao dito sa akin? Trust issues. Di mo sila masisisi. Dahil sa mga kababalagan na nangyayari dito sa lugar na to, lahat ng dumadayo dito, pinagdududahan na nila. Bakit naman? Ayon kay Kapitan, sa isang dayo nagsimula ang lahat kung bakit naging aswang mga tao sa Barrio Perdito. Kinagat ang isa hanggang sa mahawa at maging aswang din hanggang lahat doon ay naging aswang na. Ang iba naman namatay dahil kinain nila. Parang zombie din pala gaya sa mga Korean movies. Parang ganon. Sa ikatlong araw ko doon sa lugar na yon, hindi ko pa rin nakikita ang anino ng taong pumatay sa kapatid ko. Gusto ko nang pumasok sa Barrio Perdito, pero napipigilan ako ng takot. Inaamin ko na barumbado lang ako sa kalye, pero ibang usapan na kapag may aswang. O ano? Anong plano mo? May bala ka ba talagang tumuloy sa loob? Hindi ko alam. Noong papunta pa lang ako dito, sigurado na ako na hanapin ko siya kahit anong mangyari. Ngayon ewan ko. Barumbado ako sa amin pero sino bang hindi matatakot sa baryo na puro aswang ang nakatira? Baka nga yung hinahanap mo, di na tumagal ng 24 oras dyan Naging chicha na siya ng mga aswang. Pero naalala ko, nung araw na kumain siya dito sa karinderya ko, nagkasakutan pa kami dahil puro siya reklamo sa niluto ko. Di daw masarap pero naubos naman. Yung pala wala siyang pambayad. Pinigilan namin siyang pumunta dyan sa Barrio Perdito pero hindi siya nakinig. Mula noon, di ko na siya makita lumabas dyan. Dahil nung araw na pumasok siya dyan, kinagabihan, narinig namin ang mga aswang. Nagbiriwang. Animo piyesta sa kanila. Kung ganun, parang wala na akong hinihintay dito. Ipagpasa Diyos mo na lang taong yan. Buti sana kung kapatid mong pumasok yan, maintindihan ko pa. Salamat Siguro, uuwi na lang ako bukas. Buti pa nga. Doon ka sa mas ligtas. Lumayo ka dito. Ikaw, Greta, bakit kaya nagtitiis dito? Dahil sa daddy ko. 5 years ago, bago pa maging infested ng mga aswang tong Barrio Perdito, ang kwento ni daddy sa akin, sa loob ng gubat ay may minahan. At ang daan papunta doon ay dyan sa baryo na yan. Nang mga panahon na yon, nakatira kami. 5 bayan ang layo mula dito. Hanggang isang araw, nagpaalam siya na pupunta ng minahan. Pero hindi na bumalik si daddy. Di na namin siya nakita hanggang ngayon. Mayaman kami dati pero naubos ang naiwan na pera sa amin ni dad. Dahil sa pagbabayad ko ng mga taong inupahan ko para hanapin siya. Nang mga panahon na iyon, nagsisimula na maging aswang isa-isa mga tao dyan sa baryo. Nang tumating kami ni Aris dito, minsan na namin pinasok yan. Anong itsura sa loob? Maganda doon, parang paraiso. Maliit na baryo at lahat ng nakatira doon ay puro mga aswang. Nakapagtago kami ni Aris at nakita mismo namin kung paano nila katayin at kainin ang kanilang biktima. May nakakita sa amin na aswang at hinabol nila kami. Buti na lang, mabilis kami nakatakbo. Aksidente naming natuklasan ng shortcut. Pero sa halip na umalis kami, nagdesisyon kami magkapatid na manatili dito. Nagtayo ako ng karinderya para may maipangtawid kami sa araw-araw.
Nagbabaka sakali na isang araw. Bumaba mula dyan si Dad at bumalik sa amin. Ikaw na rin ang may sabi. Wala nang nakakalabas ng buhay sa baryo na yan. Alam mo na sigurong kinainat na ng daddy mo. Hindi ba dapat umalis na kayo? Hindi agad nakasagot si Greta. Sa halip ay tumungo ito at mahinang umiyak. Maya-maya ay nagpahid ito ng luha. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang labis na lungkot at pangungulila sa ama. Isang taong naghihintay ng hustisya, kagaya ko. Alam ko rin na wala na si Daddy. Pero hindi ko rin maintindihan eh. Gusto ko pa rin makasigurado. May isang bahagi sa puso ko na umaasa na baka buhay pa siya at kinulong lang niya. Closure. Naiintindihan kita. Yun siguro din ang pakay ko kaya nagsasayang ako ng oras at pera para hanapin ang pumatay sa kapatid ko. Gusto kong mahanap siya para pagbayarin sa ginawa niya. Kung patay na siya, gusto ko pa rin makasiguro. Pakiramdam ko hindi ako uusad hanggat hindi ko nakikita. Pero tama rin ang sinabi mo. Para namang hindi worth it na ilagay ko sa peligro ang buhay ko dahil lang sa kanya. Salamat at nakikinig ka sa akin. Natigilan si Greta nang gamitin ko mismo ang daliri ko at pinahid ang luha nito. Tinitigan ko ang maganda nitong mukha. Pagkatapos ay ngumiti. Huwag ka na umiyak. Ang ganda-ganda mo eh. Iyakin ka naman. Bola ka pa. Tapusin na nga natin tong ligpitin. Hanggang sa natigilan kami ni Greta nang may marinig kaming malakas na lagabog sa bubong ng karinderya. Pareho kaming napatingala dahil sa gulat. Nang lumingon ako sa kanya, bakas ang magkahalong takot at pag-aalala sa mukha nito. Napaatras si Greta at humawak sa braso ko. Ano yun? Anong oras na? Pasado 9:00. Ha? Naku, hindi ko na malayan ang oras. Bakit? May aswang sa bubong at walang pangontrang nakasabit sa paligid nitong karinderya. Ano? Bakit wala? Dahil hindi naman ako inaabot ng ganitong oras dito eh. Baga kami natatapos sa pagliligpit. Ikaw kasi ang daldal mo eh. Aba, bakit ako? Ikaw itong nagkwento tungkol sa tatay mo. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala bang shortcut sa likod papunta sa bahay mo? Wala. Kailangan lumabas pa tayo dito bago makapasok. Ay! Hinawakan ko si Greta at hinila ko palapit at itinago sa likod ko. Pagkatapos ay dumampot ako ng itak at isang tubo. Gayon din ang ginawa ni Greta. Pagkatapos ay nagsimula itong umusal ng mataimtim na dasal. Dito ko siya sinabayan ng dasal kahit na ang totoo ay hindi ko na maalala kung kailan ako huling tumawag sa kanya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Habang sabay kaming nagdarasal, ay kinuha ni Greta ang asin at sinaboy iyon sa mga bintana at pinto ng karinderya. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at bumungad sa amin ang isang nakakatakot na mukha ng aswang. Saka ito biglang pumasok at sinugod kami. Greta! Yung asin! Lumayas ka dito! Layas! Bago pa ito makalapit sa amin ay sinalubong ko na ang aswang ng malakas na palo ng tubo sa ulo. Pagkatapos ay sinaksak ko ito sa tiyan at sa dibdib gamit ang itak. Mula sa ilalim ng mesa ay biglang may dinampot si Greta. Isang shotgun. Grayson! Yuko! Uy! Nang sa wakas ay mamatay ang aswang, ay saka palang tumahimik ang paligid. Naghatinginan kaming dalawa ni Greta at natawa na lang. Pagkatapos ay nag-high five kami.
May baril ka pala. Bakit hindi mo sinabi agad? For emergency use lang to. Ayos ah! Hastig! Tara, ilabas na natin tong halimaw na to. Baka may aswang pa sa labas. Wala na. Nandun lang sila sa arko. Tapos bilisan na natin dito para makalipat na tayo sa kabila. Gabi pa lang ay naka-empake na ako. Matapos ang pagsalakay ng aswang sa amin ni Greta, doon ako nagdesisyon na umalis na at umuwi ng Maynila. Ngunit kinabukasan ng umaga, nagising ako na malakas ang buhos ng ulan. Dahil nasa kabundukan ay nanuot ang lamig ng paligid. Tumayo ako sa may bintana at tumanaw sa labas. Sinahod ang aking palad at hinayaan na pumatak doon ang tubig ulan mula sa alulod. Maya-maya ay nilabas ko ang aking phone na ilang araw na ring walang signal. Malungkot akong napangiti nang makita ang picture ni Miggy na nasa wallpaper ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na umaagos ang luha ko kasabay ng pagbuhos ng ulan. Alam ko masakit. Kanina ka pa. Mga 5 minutes na. Masyado ka abala sa pagtingin sa picture niya. Siya bang kapatid mo? Oo. Si Mickey. Lumapit si Greta sa akin at tinignan ang wallpaper ng phone ko. Marahan itong natawa. Pagkatapos ay nagpapalit-palit ng tingin sa akin at kay Miggy. Hindi may pagkakaila. Kapatid mo nga. Magkamukha kayo eh. Parang kambal. Pero mas pogi ka, Grayson. Siyempre, panganay ako eh. Mahal na mahal mo siya, no? Oo. 2 na lang kasi kami sa buhay. Ang mama ko, 7 taon na mula nang pumanaw. Ang papa ko naman, matagal na kaming iniwan. Kaya nung mawala si mama, kaming 2 lang ang magkasama. Ilang buwan nang nakakaranang patanggal ako sa trabaho dahil nabugbog ko yung manyakis na bumastos sa isang tropa ko dun sa trabaho. Habang nasa bahay lang ako at pa-extra-extra, tambay, ganyan. Working student naman siya. Kaya nung mawala si Miggy, parang gumuho ang mundo ko. Kaya pala, ganun na lang ang galit mo dyan sa Paul Malvar na yan. Dahil kinuha niya ang natitirang pamilya ko. Eh paano? Desidido ka na bang bumalik? Nakahanda na ang bag mo eh. Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Pagkatapos ng mga nangyari kagabi, gusto ko nang umuwi. Kaya lang parang hindi ko maintindihan eh. Ang bigat ng kalooban ko, parang may pumipigil sa akin. Eh mukhang ang langit na mismong pumipigil sa'yo oh. Sabi sa balita may bagyo daw. Mas lalakas pang ulan sa susunod na mga oras. At kahit makalabas ng bagyo sa bansa, magtutuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Tsak yung dadaanan mo pababa ng bundok, natabunan na ng landslide. Paano yun? Wala, maghihintay ka talaga. Mukhang di ka naman natakot sa mga swang eh. Tapang mo nga. Ano hindi? Hindi naman ako manhid, no? May presence of mind lang. Ayokong sumigaw lang at umiyak habang nilalapa ako. Ikaw, ayaw mo bang sumama sa akin pag alis ko dito? Ha? Sasama ako sa'yo? Oo, kayo ni Aris. Sa Maynila. Baka bago mo pa makumpirma na wala na ang daddy mo, nilapa na rin kayong magkapatid ng mga demonyong yan. Itatanong ko muna kay Aris. Kinabukasan, nang magising kaming lahat, ay bumungad sa amin ang nasirang mga halaman at mga puno. Habang nag-aasikaso sa karinderya ang magkapatid, ay nagpresenta ako na mag-aayos doon sa bakuran. Nang matapos ako doon ay pumunta naman ako sa karinderya. Greta, tulungan ko na kayo. Anong pwede kong gawin? Sigurado ka? Oo, mabuburyong lang ako dun sa bahay eh. Hindi naman ako makakaalis. Kaya nga kuya, tsaka buti na rin yon para may kasama kami ni ate. Bihira lang kami magkaroon ng kausap dito ng ibang tao eh. Sige,
Mag-serve ka na lang ng kanin. Ganito karami. Maya-maya ay dumating si Eileen. May dala itong mangkok at malayo pa lang ay nakangiti na ito sa akin. Dahil doon ay nagkatinginan kaming dalawa ni Greta. Pagkatapos ay ngumiti ito sa bagong dating. Oh, Aileen. Nagawi ka yata dito. Anong atin? May ibibigay lang ako kay Grayson. Sa akin? Oo. Nagluto kasi ako kanina ng bopis. Special dito ng nanay ko. Tinuro niya sa akin kung paano iluto. Sana magustuhan mo. Salamat. Nagtataka pa rin ako na tinanggap ang binigay nito. Nang lumingon ako kay Greta, ay hindi maipinta ang mukha nito. Hindi naman ito kumikibo, pero baka sa mukha ang pagkadisgusto sa mga nangyayari. Grayson? Pwede ka bang makausap? May gusto kasi akong sabihin. Oo, ano yun? Pwede mo nang sabihin dito. Yung tayo lang dalawa sana? Okay. Nilapag ko muna ang binigay nito saka lumabas ng karinderya. Matapos yun ay bahagya kaming lumayo mula sa karamihan. Habang si Greta naman ay masama ang tingin sa aming dalawa. Ano yung sasabihin mo? Mukhang importante ah. Ano kasi, itatanong ko lang sana kung pwede kitang maimbitahan bukas. Ah? Bakit? May okasyon ba? Kasi Grayson, gusto kita. Nagustuhan kita unang beses ko pa lang na makita ka. Naku, Aileen. Salamat kung ganun pero pasensya na ha. May iba kasi akong gusto eh. Si Greta ba? Oo, siya. Pasensya ka na ulit ha. Sige, balik na ako doon. Hindi maiwasan na mapangiti at mapailing na lang. Alam ko naman na may itsura ko, Madam Venus. Pero hindi ako kagwapuhan gaya ng iba dyan. Hindi ako yung gugustuhin ng mga babae at malakas ang dating. Lalo na't barumbado ako. Kaya nagulat ako sa pagtatapat na yun ni Eileen. Pero gaya rin ang sinabi ko sa kanya, may gusto akong iba. Sa ilang araw kong pananatili doon at nakakasama si Greta, habang unti-unti ko siyang nakikilala, ay nagkakaroon na rin ito ng puwang sa puso ko. Anong sabi sa'yo ni Aileen? Gusto daw niya ako. Niyayaya akong mag-date. Anong sagot mo? Secret. Nang malaman ko na may balita na tungkol sa naging pinsala ng nakaraang bagyo, agad akong tumakbo sa barangay hall at nakihalo sa maliit na kumpol ng mga tao doon. Pagkatapos ay nakinig sa sinasabi ni Mang Eliseo. Mga kababayan, medyo hindi po magandang balita ang hatid ko. Dahil sa malakas na bagyo, lumambot ang lupa sa bundok at nagkaroon ng landslide. Wala naman nasaktan o nasirang bahay pero natabunan ang daan pababa ng bayan. Ay naku, Kapitan. Kung gano'n ay paano tayo makabababa para bumili ng pangkabuhayan natin? Huwag kayong mag-alala. Mga kababayan, inaayos na ngayon ng lokal na pamahalaan ang daan. Agad nagpadala si Mayor ng tao para linisin ang daan. Medyo matatagalan lang dahil hindi lang sa isang bahagi ng daan ng may landslide. Marami at malaking puno yung bumagsak at humarang sa daan. May bala ka na bang umalis? Sana pero mukhang ipagpapaliban ko. Grayson, hindi na ba magbabago ang isip mo? Maganda din naman ako. Isa pa, kapitan ng tatay ko dito. Ang balita ko may hinahanap ka daw, kaya ka napadpad dito sa aming baryo. Matutulungan ka niya. Aileen, ayoko kasing paasahin ka. Masasaktan ka lang. Tsaka siguro naman kahit hindi ko maibalik ang damdamin mo sa akin,
tutulungan pa rin ako ng tatay mo. Agad na wala kay Aileen ang atensyon ko nang mula sa kanto. Medyo malayo sa kinaroroonan ko ay nakita ko si Greta na may kausap na dalawang lalaki at tila nakikipagtalo. Nanlaki ang mga mata ko nang hawakan ito ng isang lalaki sa braso at pilit na hinihila. Mabilis akong tumakbo palapit. Nanlaban si Greta at sinampal ito ng malakas. Pero hindi pa rin siya umubra dito. Pagkatapos ay hinawakan naman ng isang lalaki ito sa bewang. Eksaktong paglapit ko ay agad kong sinipa sa tagiliran ng isa. Sabay hawak sa kamay ni Greta at tinago ko siya sa likod ko. Grayson! Mga hayop kayo! Sinong nagbigay sa inyo ng permiso na bastusin si Greta? Lumapit ang isa pang lalaki at bigla kong sinuntok sa mukha. Mabilis naman akong nakaganti at sinuntok din ito sa mukha at sa tiyan. Pagkatapos ay sinipa ko ulit ang naunang lalaki at sinuntok din ito. Mabilis na rumisponde si Mang Eliseo at ang mga barangay tanod at inawat kami. Nang sinubukan tumayo ng isa, ay sumugod pa ako pero agad na pumagitna si Greta. Grayson! Grayson, tama na! Awat na, okay? Mga bastos yung mga yan eh! Tama na! Ako na ang bahala dito. Sige na. Greta, ilayo mo na si Grayson dito. Opo, salamat po, Kapitan. Halika na, umuwi na tayo. Inawakan ko sa kamay si Greta at hinila na palayo sa mga ito. Hanggang sa makarating kami sa bahay, ay hindi ko na siya binitawan. Pagdating sa loob ay agad ko siyang hinarap. Nakita ko ang gulat sa mga mata nito nang hawakan ko ang magkabila niyang pisngi at tinitigan ito. Nasaktan ka ba nila? Hindi, ayos lang ako. Sigurado ka. Kanina mo pa kasi ako hindi kinikibo eh. Mula nang dumating si Aileen. Hindi busy lang ako. Pasimpleng lumayo sa akin si Greta at nagpunta sa kusina. Kunwari ay may inaayos ito doon, kaya sumunod ako. Tumayo lang ako sa likod nito at humawak sa countertop ng lababo. Napangiti ako nang matigilan si Greta at nakiramdam. Huwag kang mag-alala. Tinatapat ko naman siya agad. Sabi ko, hindi ko siya gusto dahil may iba akong gusto. Eh di doon ka sa gusto mo. Oh, ayan yung binigay niyang ulam, magpakabusog ka. Ano ba kasi itong binigay niya? Mopis? Uy, sakto. Gutom na ako. Masarap yan. Pengi ako ng bigay ng admirer mo, ha? Sige lang. Kumuha kami ni Aris ng kutsara at halos sabay namin tinikman ang bigay na bopis ni Aileen. Ngunit sumayad pa lang yun sa aming dila, ay pareho kaming nagmadali sa paglapit sa lababo, sabay duranon. Halos sumasuka kami sa lasa nun, dahilan para lalong magtaka si Greta. Hindi pa ako nakontento at nagmumug ako ng tubig at kinuskus ng asin ang dila ko. Oh, ba't yun dinura? Ano yan? Bakit ganyan ang lasa niyan? Mayalo yata ang lason niyan eh. Bakit? Ang lansa na mapait na mapakla. Basta hindi mo maintindihan. Patikin nga. Maging si Greta ay mabilis na dinura at halos sumasuka dahil sa pangit na lasa nun. Matapos nitong magmumug ay kinuha nito ang pagkain at tinapon sa basurahan. Ano bang klase yan? Lakas ng loob mamigay? At ipagmalaking siya nagluto, hindi naman pala marunong. Sabi na sa'yo eh. Mas higit ka doon. Kaya huwag ka na magselos. Hindi naman kita ipagpapalit doon eh. Kuya, di ako nagsiselos. Kakakilala pa lang natin, selos ka dyan. Weh, si ate, delay ka pa dyan. Halatang-halata ka kanina eh. Tumigil ka nga, Aris. Magdadalawang linggo na akong naroon sa baryo na yon. Ilang araw na rin akong walang balita sa nangyayari sa amin. Kaya naman naisipan ko na lumabas para maghanap ng signal at tawagan ng isang tropa ko. Naghanap ako ng signal at tinaas ang phone ko kung saan saang direksyon. Hoy, anong ginagawa mo? Naghahanap ng signal.
Kahit tumuwad ka dyan, wala kang mahahanap na signal. Doon pa sa kanto, doon banda sa ibabang signal sa may highway. Ganun ba? O sige, punta na lang ako doon. Huwag kang magtatagal ha. Hapon na, malapit na magdilim. Yes, ma'am. Naglakad ako papunta sa kanto. Sa ngayon ay hindi na ako masyadong tinitignan ng mga tao doon na para bang nasanay na sila sa akin. Habang naglalakad at nakatingin ako sa phone ko, ay nilapitan ako ni Eileen. Hi, Grayson. Uy, Eileen, pusta? Ayos lang. Nagustuhan mo ba yung bopis na binigay ko? Ha? Ayos lang. Saan ang punta mo? Dito lang sa kanto hahanap ng signal. Kailangan kong tumawag sa amin sa Maynila eh. Maynila? Aalis ka na? Sana, kapag naayos na yung mga daan. Kinukumbinsi ko nga si Greta na sumama na sa akin eh. Para doon na kami tumira. Magkapagsimula silang magkapatid ng buhay na malayo sa takot kasama ako. Gusto mo ba si Greta? Hindi ko na nasagot ang kanyang tanong nang biglang nanlaki ang mga mata ko matapos may biglang nasagap na signal ang phone ko. Kahit ang magpaalam ay hindi ko na nagawa dahil napatakbo ako agad palayo sabay dial ng phone. Hello? Hello, Tol. Musta na? Musta na dyan? Yung bahay ko, kumusta na? Ha? Hinahanap ako ni Glenda? Bakit daw? Sira ulo ba siya? Pagkatapos siya magpasalin-salin sa kung sino-sinong lalaki, babalik siya sa akin? No way! Alam kong tambay at barumbado ako. Pero may delikadesa naman ako. Lalo na ngayon na may nakilala akong di hamak na mas maganda, mabait at matapang na babae. Ano bang balita dyan? Isko ang mga kaibigan ko. Hindi ko na malayan na napatagal na pala kami sa pag-uusap. Nang matapos naming mag-usap ay binisita ko naman ang mga social media account para na rin makabalita sa nangyayari sa labas. Maya-maya dumating si Greta na bakas ang pag-aalala sa mukha. Oh, anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa'yo huwag ka magpapaabot ng dilim eh. Ha? Hala, oo nga no. Madilim na. Naku, sorry, hindi ko na malayan. Ang tagal namin magkausap ng mga kaibigan ko. Halika na, kailangan na natin bumalik. Bakit naman? Dito muna tayong dalawa. Wala namang aswang dito eh. Makinig ka sa akin, Grayson. Ang mga aswang hindi nakakapasok sa mga bahay dito dahil sa mga pangontrang nakasabit sa paligid. Pero dito, nakakababa sila dito. Kaya halika na. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa bahay. Ngunit papasok pa lang kami ng baryo nang mula sa matataas na puno ay may tumalon na 3 aswang at humarang sa aming daan. Ang anyo nila ay tila mga taong gaya ng tiyonggo ang ilong. Malalaki at matatalas ang mga pangil at kuko sa kamay. Mahahaba ang buhok na kasing kulay ng gabi at ang mga mata nila'y nanlilisik na kulay dilaw. Ang mga balat nila ay maiitim din. Eto na nga ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Sorry na. Babawi ako sa'yo mamaya. Kiss na lang kita. Anong kiss? Tumigil ka nga dyan. May mga demonyo na nga sa harap natin, nakukuha mo pang magbiro. Oh, ano nang gagawin natin? Umawa ka sa kamay ko. At kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Akong bahala sa'yo. Nang sumunod sa amin ang mga aswang ay nanlaban kami ni Greta. Suntok, sipa at hataw ng kahoy na nadampot namin sa gilid ng daan ang aming pinangdepensa. Nang sumugod muli sa amin ang mga ito, ay halos sabay kaming tumungo at dumapa. Pagkatapos ay sinipa namin ang mga ito palayo. Tayo! Bilisan mo! Takbo! Mabilis kong hinawakan sa kamay si Greta at inalalayang tumayo, saka kami tumakbo. Ngunit nasundad kami ng mga aswang. Nahabol kami ng mga ito at nahablot nito sa balikat si Greta. Akmang sasakmali ng mga ito si Greta
ay bigla kong sinipa ang mga ito. Bilis! Takbo! Mabilis kaming tumakbo palayo, ngunit patuloy kaming hinahabol ng mga ito. Hanggang sa may isang bahay ang nagbukas ng pinto. Si Aling Mercy. Pagkatapos ay sinabuyan niya ng asin ang mga aswang. Pumasok kayo dito! Madali kayo! Lumayas kayo mga kampo ng demonyo! Layas! Sumunod kami at tumalon sa kahoy na bakod papasok ng bakuran. Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay, kung saan doon ay sinalubong kami ng maraming halamang gamot. Mga kandilang nakasindi, mga iba't ibang langis at kung ano-ano pang gamit na pangontra sa aswang. Dumito muna kayo! Hingal na hingal kaming napaupo na lang sa sahig bago bigyan ni Aling Mercy ng isang basong tubig. Nang mahimasmasan, ay saka ko hinarap si Greta na masama ang tingin sa akin. Ngumisilang ako, sabay pinatulis ang nguso ko at pabirong nilapit ang mukha dito. Huwag ka na magalit sa akin. Kiss na lang kita. Kapal mo. Nalalapit na ang fiesta nila. Greta, ilang taon ka nang naninirahan dito. Tsak na alam mo ang ibig kong sabihin. Opo, Aling Mercy. Anong meron kapag piyesta nila? Sinong tinutukoy nyo? Ang tinutukoy namin ay ang piyesta ng mga aswang sa Barrio Perdito. Ang gabi kung saan bilog ang buwan. Mas doble ang kanilang pagpupursige para makahanap ng taong ihahanda nila para sa gabing yon. Kaya kailangan ay mas doble ang inyong pag-iingat. Kung kakayanin ninyo, mabuti pang lisanin na ninyo ang lugar na ito. Pero paano ho? May mga nakahambalang pa rin na mga lupa at natumbang puno sa daan dahil sa bagyo. Aling Mercy, 5 taon na ako narito. Pero hanggang ngayon gusto ko pa rin malaman ang nangyari kay Daddy. Sinabi ko na sa'yo, Iha. Huwag ka nang umasa na babalik pa ang ama mo. Hindi tao ang mga nakatira sa lugar na pinuntahan niya. Mga nilalang na hayok sa laman at dugo. Ikaw rin, Iho. Kung ano man ang pakay mo ay kalimutan mo na. Umalis na kayo dito. Habang nakahiga ako sa kama at nagmumuni-muni, matapos ang gabing yon na nakausap namin si Aling Mercy, mas naging desidido na akong bumalik na lang ng Maynila. Pero may isa akong problema. Gusto ko sa pag-alis ko, kasama ko na si Greta at Aris. Mula nang patuloyin nila ako sa kanilang bahay at tahanan, hindi ko maatim na iwan sila sa delikadong lugar na ito, lalo na si Greta. Wala na akong pakialam sa Paul Malvar na yon, dahil alam ko na mas matutuwa si Miggy kapag nagpatuloy ako sa buhay kesa mapahamak ako at sumunod agad sa kanya. Grayson, Pasok. tulog ka na ba? Nakaabala ba ako? Hindi pa ako natutulog. Nakahiga lang. Tuloy ka. Bakit, may problema ka ba? Gusto ko lang uminom kahit konti. Kaso ang lungkot naman uminom mag-isa. Gusto mo? Oo naman. Tagal na rin mula nang uminom ako. Tumuloy si Greta sa kwarto ko at sinarado nito ang pinto. Pagkatapos ay naupo ito sa tabi ko at binigay sa akin ang 2 bote ng beer. Pinagmasdan ko siya nang bumuntong hininga ito. Rinig ko ang bigat mula doon. Alam ko na malalim ang iniisip nito. Iniisip mo bang tungkol sa sinabi ni Aling Mercy? Oo. Pakiramdam ko kasi masasayang ang 5 taong pananatili ko dito at pagtitiis sa lahat ng takot at piligrong pinagdaanan ko kung aalis ako basta na hindi nagagawa ang misyon ko. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, diba? Naalala mo? Worth it ba na ibuwis ang buhay ko para hanapin ang taong pumatay sa kapatid ko? Lalo na't alam ko na maaaring nangyari kay Paul sa loob.
Ibabalik ko sa yung tanong mo dati. Worth it ba na pumasok ka sa loob ng baryo ng mga aswang? Gayong sa simula pa lang ay alam mo nang matagal nang patay ang tatay mo. Yan ang unang sinabi mo sa akin nung bago pa lang ako dito. Siguro nga tama kayo. Mahirap lang kasing tanggapin na sa ganung paraan namatay si Daddy. Bilang anak, mahirap tanggapin na namatay ang ama ko sa kamay ng mga aswang. Napakabuting tao ni Daddy. Responsable. Hindi ko matanggap na pinatay at pinagpiestahan ng mga aswang ang katawan niya. Sa totoo lang, gusto ko silang patayin lahat. Kung kaya ko lang. Nilapag ko ang bote ng beer na iniinom ko. Pagkatapos ay umakbay ako kay Greta at kinabig ko siya palapit. Inalo ko siya at hinagod ng marahan ang likod nito habang umiiyak. Hindi ko magawang kwestiyonin ang mga sinabi nito dahil kung ako man ang nasa kalagayan niya, marahil ay ganun din ang ginawa ko. Naiintindihan kita. Pero paano mo gagawin yun? Kung isang barangay sila sa loob, mapapahamak ka lang, Greta. Sumama na kayo sa akin ni Aris. Pero wala kaming kakilala ni Aris sa Maynila. Wala na rin kami mga kamag-anak doon. Ako, tayo. Magkakasama tayo. Wala nang kapatid ko. At nag-iisa na lang din ako. Kaya wala nang mga magulang nyo. Doon na tayo magtatayo ng karinderya. Sa dating tindahan ng mama ko sa harap ng bahay. Malaki ang pwesto na yon. Kilala ako sa barangay namin. Magtiwala ka lang sa akin, Greta. Kailan tayo aalis? Talaga? Sasama ka na sa akin? Oo. Bumilis ang tibok ng puso ko nang umiti sa akin si Greta. Sa labis na natuwa ko sa naging sagot nito, ay bigla ko siyang nahalikan sa labi. Naramdaman ko na nagulat din siya, kaya bigla kong lumayo. Tulala at namumula ang mukha nang tumingin kami sa isa't isa. Hanggang sa ito mismo ang umalik sa akin at agad akong tumugon. Sa paglalim ng halik namin sa isa't isa, ay dahan-dahan ko siyang hiniga sa kama, kung saan buong puso niyang inialay ang kanyang sarili sa akin. 80 pesos lang po, kuya. Salamat. Aris, bigyan mo si ate na isang dinuguan at isang kanin, ha? Ate, saan ka nga pala natulog nung nakaraang gabi? Ang aga ko nagising tapos pagsilip ko sa kwarto mo, wala ka. Ha? Sa kwarto ko. Maaga lang ako nagising. Pumunta ako dito sa karinderya. Ba't mo na itanong? Wala naman. Nakakapanibago lang. Ang hirap mo kasi laging gisingin eh. Siya nga pala ate, nabanggit sa akin ni Kuya Grayson na kapag umuwi siya ng Maynila, sasama na daw tayo sa kanya. Oo. Gusto mo ba doon sa Manila? Kahit saan, basta malayo dito. Okay lang sa'yo. Kahit hindi na natin malaman ang totoong pagkawala ni Daddy. Okay lang ate. Kung nasaan man si Daddy ngayon, sigurado naman na tahimik na siya. Sa totoo lang ate, matagal ko na rin gustong sabihin sa'yo na umalis na tayo rito. Gusto ko nang matulog sa gabi na payapa at hindi natatakot. Pasensya ka na, ha? Pati ikaw nadamay sa kagustuhan ko magkaroon ng closure ang pagkamatay ni Dad. Ayos lang ate. Kahit sino naman sigurong anak, kahit naman ako Gusto kong matahimik ang kalooban ko. Posible siguro yun kung walang mga aswang na sagabal. O sige, unti-untiin mo na yung mga gamit mo, ha? Ayusin mo na. Kapag nagbukas ng daan pababa ng bayan, aalis na tayo. Talaga ate? Sigurado na yan? Oo, sigurado na yan. Sasama na tayo kay Grayson. Magsisimula tayo ng buhay sa Maynila. Napangiti si Greta nang makita ang masayang ngiti sa mukha ng nakababatang kapatid. Matapos yun ay inasikaso na ulit nilang dalawa ang mga customer. Nang matapos maibigay ang mga orders ng mga ito, ay pumasok na ito sa bahay
at doon niya ako nadatna na may hawak na phone. Tumingala ako sa kanya. Pinigilan ko ang sarili ko na matawa nang umiti ito ng nahihiya. Nakita ko rin na namula ang mga pisngi nito. Pagkatapos ay dumiretso sa loob ng kwarto, kaya sinundan ko siya. Gulat na gulat ito nang lumingon matapos kong isarado ang pinto. Grayson? Anong ginagawa mo dito? Kahapon mo pa ako iniiwasan. May problema ba? Walang problema. Talagang busy lang ako sa karinderya. Hindi ka magaling magsinungaling, Greta. Iniiwasan mo ako. Nararamdaman ko. Dahil ba to sa nangyari sa atin? Ha? Lasing lang ako nung Grayson. Laseng? Hindi mo pa nga nakakalahati yung isang beer na binuksan mo. Nahihiya lang ako kasi baka isipin mo ganong klase akong babae. Madaling kunin. Kakakilala pa lang natin pero may nangyari na sa atin tapos wala naman tayong relasyon. Bumuntong hininga ako at nilapitan ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang kamay ni Greta at hinalikan ang likod nito. Ngumiti ako sa kanya at sunod na hinilikan ang noo niya. Saka ko niyakap ng mahigpit. Hindi ganun ang iniisip ko sa'yo. Alam ko na disente kang babae. Masaya nga ako dahil ako ang unang lalaki sa buhay mo. Kung ang inaalala mo naman ay ang nangyari sa atin, pananagutan kita. Greta, gusto kita. Sa maikling panahong nakuha mo na puso ko. Pagkatiwalaan mo lang ako, tapos habang buhay kitang liligawan. Talaga? Oo, ako nang bahala sa inyo ni Aris. Pagtutulungan tayo sa karinderya mo na itatayo sa Maynila. Salamat, Grayson. Greta, Hmm? pwede ka bang maging girlfriend ko? Tinatanong pa ba yan? May nangyari na nga eh. Siyempre, oo. Sa labis na katuwaan ko ay muli ko na naman siyang hinalikan sa labi. Pagkatapos ay masaya naman naming niyakap ang isa't isa. Hindi kita bibiguin, Greta. Hindi kita iiwan. Dito lang ako sa tabi mo. Salamat. Aasahan ko yan. Nga pala, may iba ako. Kanino pala yung phone na hawak mo? Kay Miggy. Nakita ko sa secret pocket ng bag. Sa kanya kasi yung bag na gamit ko. Kaso low bat. I-charge ko nga eh. Sige. Iwanan muna kita ha. Babalik lang ako sa karinderya. Okay. Makalipas ang ilang sandali, nang makapag-charge na ito ng 20%, ay sinubukan ko itong buksan. Mabuti na lang at walang password ang phone nito, kaya madali ko yung nabuksan. Napakunot ako nang makita ang palitan ng text message ni Miggy at Paul. May pinag-uusapan ng dalawa na ginto sa probinsya daw nila Paul, at pilit na kinukumbinsi si Miggy na sumama na mariing tinanggihan ng kapatid ko. Saang probinsya? Sunod ko namang binuksan ang gallery ng phone. Ang unang nakatawag ng atensyon ko ay ang mga video na naroon. May isang video si Miggy kung saan nakuna nito ang isang aswang sa likod ng kanilang school. Sunod naman ay ang video ni Paul Malvar at doon ay kitang-kita ko na naging aswang ang taong dahilan kung bakit siya napadpad doon. Aswang si Paul? Kung ganun, kaya niya binubuli si Miggy ay dahil alam ng kapatid ko ang lihim niya. Nag-scroll pa ako sa gallery niya at nakita ko ang pinakahuling video na kuha mismo ng kapatid ko. Mukhang lihim na kinukuhanan ni Miggy ng video si Paul. Doon ay nakikitang nagtatalo ang dalawa. Pilit niyang sinasama si Paul sa probinsya nito at ang tinutukoy nito ay walang iba kung hindi ang Barrio Perdito. Ngunit nanindigan ng kapatid ko na hindi sasama dito kahit anong mangyari at nagbanta pa na kapag nilapitan siya ulit ni Paul ay mapipilitang ilabas ni Miggy ang katotohanan tungkol sa pagkatao nito. Hanggang sa bigla nitong inatake si Miggy at humaba ang kuko nito at yun ang pinangsaksak sa tiyan ng kapatid ko.
Hindi ko napigilan ang sarili at napaiyak ako. Aswang. Isa palang aswang ang pumatay sa kapatid ko. Miggy, sorry. Sorry kung wala ako doon ng mga panahon na yon para ipagtanggol ka. Gusto kong pagbayarin ang Paul na yon sa kasalanan niya sa'yo. Pero nangako na ako kay Greta. Nabababa na kami ng bundok at uuwi sa Medina. Alam ko rin na hindi mo magugustuhan na ilagay ko ang buhay ko sa alanganin. Ang Diyos nang bahala sa kanya. Mag-aalas 4 ng hapon. Nagliligpit na kami sa karinderya nang mapatakbo kami ni Greta palabas ng karinderya nang marinig ang ingay mula sa usapan ng mga kapitbahay. Lumapit kami sa mga kumpulan at lumingon sa amin si Aling Mercy at Mang Eliseo. Ay, salamat sa Panginoon. Mas na makakalabas na tayo. Ano pong nangyayari? Ba't nagkakagulo ang mga tao? Bukas na ang daan papunta ng bayan, kaya tuwang-tuwa ang mga tao. Talaga po? Oo, kaya ang mga tao dito ay nagpaplano na rin na magsialisan bukas na bukas din. Kahit ako'y aalis na, doon na ako maninirahan sa anak ko sa Bicol. Hindi ba pwedeng ngayon na tayo umalis agad? Alas 4 na ng hapon. Aabutan tayong lahat ng dilim. Kapag gayon pa tayo umalis, mas mabuting bukas na ng umaga tayo buwaba ng bayan. Di ho ba may tricycle na dumadaan sa kanto? Hindi pa bukas lahat ng daan. May parte pa rin sa dulo na may nakaharang na malalaking puno. Sayang naman kung ganun. Di bale, ang mabuting gawin natin ngayon maghanda ng gamit. Para bukas na bukas din, pagputok ng liwanag, makaalis tayo agad. Mabuti pa nga. Aris, bilis. Simulan na natin magbalot ng mga gamit. Dalhin nyo lang yung mga importante mga gamit. Teka, paano yung mga ginagamit ko sa karinderya? Marami kang magagamit dun sa bahay para sa itatayo nating karinderya. Maraming gamit na naiwan si Mama. Pati mga kawali at kaldero. Mas mabilis tayo makakaalis kapag kukunti mga gamit na dadalhin natin. Ah, sige. Matapos yun ay agad kaming pumasok sa loob at mabilis na nagbalot ng mga gamit. Ilang sandali pa ay may naririnig kaming kumatok mula sa labas. Nagtaka kami nang makita namin si Aling Mercy. Oh, Aling Mercy, hindi ba kayo magliligpit na ng mga gamit? Matagal na akong handa. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Ayokong umalis dito na alam ko na may nangangailangan pa ng tulong ko. Pero ngayon na maghihiwalay na tayo ng landas, meron akong gustong ipabaon sa inyo. Ano po yun? Nagkatinginan kami ni Greta nang iabot nito ang 3 kwintas na may medalyon. Pagkatapos ay binigay sa akin ang isang balisong. Napangiti kami bago muling nagkatinginan. Isuot nyo ito sa pag-alis ninyo. Maililigtas kayo nito sa kahit na anong panganib. Lagi mong itago yung balisong sa bulsa mo, Grayson. Ang asawa ko mismang gumawa niyan at yari yan sa purong tanso at metal. Takot ang mga aswang sa tanso at metal. Maaari silang mamatay riyan kahit ng mga bala ng baril. Salamat po. Pero mag-iingat pa rin kayo dahil ngayong araw ang piyesta ng mga aswang. Tsak na mas mapanganib mamayang pagkagat ng dilim. Magdasal kayo ng mataimtim. Huwag na huwag kayong lalabas mamaya kahit na anong mangyari. Opo. Mag-iingat kayo. Kayo rin po. Pasado alas 7 ng gabi. Habang kumakain kami, ang huling hapunan namin sa bahay na yon ay hindi namin maitago ang labis na kasiyahan. Excited kaming makakaalis at sisimulan ang buhay namin sa Maynila. Nasabi na rin namin kay Aris ang tungkol sa relasyon namin ni Greta at labis ang naging tuwa nito. Ate, pagdating natin sa Maynila, gusto kong magpatuloy sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala, pag-iipunan natin yan. Hanggang saan bang natapos mo? High school lang, kuya. Marami naman tayong pwedeng lapitan na scholarship program. Mag-working student ka kaya kung kaya mo.
Excited na ako, ate. Konting tiis na lang. Isang tulog na lang, tapos aalis na tayo. Pero bago yun, bilisan na natin para magsimula na tayo magdasal. Nang matapos ang pagliligpit namin sa kusina, magsisimula pa lang kaming magdasal nang marinig namin si Mang Eliseo sa labas at tinatawag si Greta. Ate, si Kapitan, mukhang nagbabahay-bahay na siya. Ano yun? Kapag ganitong piyesta ng mga aswang, nagbabahay-bahay si Kapitan para masigurong ligtas sa mga residente at nagdo-double check sila kung nakapagkabit ba ng mga pangontra. Sandali lalabas lang ako. Samahan na kita. Aris, dito ka na lang. Ihanda mo na yung mga altar. Oo, kuya. Agad kaming lumabas ni Greta at nakita namin na naroon sa labas ng bakuran si Mang Eliseo. May kasama itong mga tanod na may dalang mga kahoy bilang armas. Bahagya itong malayo sa gate namin kaya lumabas kami ng bakuran. Oh, Kapitan! Oh, kumusta na dyan sa bahay nyo? Maayos na ba? Opo, handa na po kami. Kasama ba kayong aalis bukas? Opo. Naisip ko rin po na hanggang dito na lang po siguro ang paghihintay namin kay Daddy. 5 taon na rin eh. May kapatid pa ako. At kailangan ko rin isipin ang kapakanan ni Aris. Bata pa siya. Marami pa po siyang gusto mangyari sa buhay. Eh kung gano'n ay saan kayo pupunta? Sa Maynila po. Sasama na po sila sa akin. Ay, halos lahat ng residente dito ay aalis na. Hindi lang naman kayo. Matagal na rin nilang gustong umalis. May mga pamilya sila na kinuha ng mga aswang. At gaya nyo, umaasa pa rin sila na uuwi ang mga ito ng buhay. Kaya nagtiis sila sa takot at nanatili dito. Pero mukhang nagbago na sila ng isip. Plano na nilang mag-sialisan noong pang mga nakaraan na linggo. Kaya lang nga ay binagyo at natabunan ng landslide ang daan papuntang bayan. Magiging ghost town na itong baryo natin. Mabuti na rin ho yun. Para mas ligtas ang lahat mula sa mga aswang. Nasa nga pala, may kailangan pa akong sabihin sa inyo. Ano po yun? Napaigik ako sa sakit ng ulo ng maalimpungatan. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko para lang salubungin ang madilim na paligid at malamlam na ilaw mula sa apoy ng isang sulok. Ganoon na lang ang biglang panlalaki ng mga mata ko nang makita na nakakulong ako sa isang malaking hawla na nakasabit sa puno. Nang maalala ko si Greta ay bigla kong lumingon sa paligid. Umaho ng pag-aalala ko nang makita ko siya sa kabilang malaking hawla. Nakahiga at walang malay. Greta, gumising ka. Greta. Punong-puno ako ng pag-aalala habang panay ang lingon sa paligid. Mula sa malayo ay may naririnig akong tunog ng iba't ibang tambol na parang may nangyayaring ritual. Wala akong makitang ibang tao. Hindi ko alam paano nangyari na napunta kami doon hanggang sa natigilan ako ng may naalala. Si Mang Eliseo. Kausap namin siya nang may biglang pumukpok sa ulo ko. Dahil sa aking napagtanto, ay malakas kong ginalawang hawlang kinaroroonan ko habang pilit kong tinatawag at ginigising si Greta. Nakaramdam ako ng matinding takot nang hindi pa din nagigising si Greta. Greta, gumising ka. Greta. Kaya ganun na lamang ang laking pasasalamat ko. Matapos ng ilang sandali ay nagising na rin ito. Gaya ko ay labis itong nagulat nang makita ang kanyang kinaroroonan. Agad bumakas ang takot sa mukha nito at doon palang lumingon sa akin si Greta. Nilusot nito ang mga kamay sa pagitan ng mga bakal. Gayon din ako at pilit na inaabot namin ang isa't isa. Grayson! Okay ka lang? May sugat ka ba? Wala. Ayos na ako. Nasaan tayo? Hindi ko rin alam. Bastang naaalala ko lang.
May pumalo sa ulo ko habang kausap natin si Mang Eliseo. Si Aris. Hindi ko alam. Parang alam ko na kung nasan tayo. Narito tayo sa Barrio Perdito. Ibig sabihin, aswang din si Mang Eliseo. Kailangan natin makatakas. Kung hindi, papatayin nila tayo. Tumingin ako sa paligid, pero wala akong mahanap na maaring maabot para mabuksan ang kandado ng malaking hawla. Hanggang sa mapahawak ako sa suot kong pantalon. Doon ko nakapa ang balisong na bigay sa akin ni Aling Mercy. Gayon din ang kwintas na medalyon. Yung kwintas na bigay ni Aling Mercy sa'yo, nasaan? Ay, teka. Eto, nandito sa bulsa ko. Isuot mo. Bilis. Maya-maya ay natigilan kami nang gumalaw ang mga halaman. Agad kaming napaatras ni Greta. Pero gano'n na lang ang paglipad ng pag-asa sa puso namin nang makita si Aris. Ate, Aris! Diyos ko! Salamat, ligtas ka! Buksan mo ang hawla, bilis. oo kuya. Kaya ko to. Ate, pahiram ng hairpin mo sa buhok. Gamit ang dulo ng balisong, ay binuksan ko ang kandado ng hawla. Pasalamat na lang ako at malaki ang kandadong yun, kaya nagkasya sa butas ang balisong. Bilisan mo, Aris! Bilisan mo! Ganun na lamang ang tuwa ko nang sa wakas ay mabuksan ko ang kandado. Maya-maya ay ganun din si Aris. Nagmamadali ako sa pag-alis ng malaking kadena hanggang sa tuluyang mabuksan ang pinto. Maya-maya, Bilisan ninyo mga kasama! Oras na para simulan ang kapistahan at pagsaluhan ang ating espesyal na handa sa gabing ito! tumalon kami ni Greta pababa ng kulungan at mabilis kaming sumuot sa makapal na halaman. At mula sa aming pinagtataguan ay narinig namin ang usapan ng mag-amang Eliseo at Eileen. Nakatakas sila! Habulin ninyo! Tay, kailangan natin silang mahanap, lalo na si Grayson. Gusto ko ay siya ang magpunla sa akin ng magiging anak ko. Hindi niyo siya maaaring patayin. Ilang araw na lang ay tsak magiging kalahi na rin natin siya. Binigyan ko na siya ng bopis at tsak kung magiging aswang na rin siya. Tanga! Hindi niya kinain ang binigay mo. Ilang araw ko na siyang inoobserbahan at wala akong nakikitang pagbabago sa kanya. Yung bopis na binigay niya, kaya palang pangit ang lasa. Mabuti na lang hindi natin nilunok yun. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito bago pa nila tayo makita. Takbo! Bilis! Nang makalayo na sila Mang Eliseo at kasamahan nito, tumakbo kaming tatlo palayo sa lugar na yun. Dumaan kami sa masukal na gubat na ang tanging dala lamang ay flashlight na dala ni Aris at ang backpack na sukbit nito sa balikat. Maya-maya ay huminto ito sa may puno at sa likod nun ay may kinuha ito. Ang 2 baril na itinago ko sa bahay na ginagamit ko pang depensa sa mga aswang at may dala din yung buntot pagi. Saan mo nakuha itong buntot bagi? Kay Aling Mercy, nakita ko nang pinalo kayo sa ulo ng mga tanod na kasama ni Kapitan. Sinubukan pa nila pumasok sa bahay, pero hindi sila makatuloy. Dahil sa pangontra, balak pa yata na isama ako. Mabuti na lang din at hindi sila nakapasok. Kung hindi pare-pareho tayong lilitsyonin ng mga yan, may mga dala ako sa bag na pwede nating ipanlaban sa kanila. Magaling, Aris. Salamat sa pagsunod sa amin dito. Gusto ko pang mabuhay ng matagal kasama kayo. Kaya hindi ko kayo pababayaan. Isa pa, malaki ang tiwala ko sa Diyos. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan at hindi tayo magagaya kay Daddy at sa kapatid mo, Kuya. Mabubuhay pa tayo ng matagal. Tama. Halika na. Bilis. Nagtig-isa kami ng baril ni Greta sa pinagpatuloy namin ang pagtakbo. Hanggang sa muli kaming natigilan at nangalisag ang balahibo sa aming katawan nang marinig ang nakakatakot na alulong ng mga aswang. Pagkatapos ay tumingala si Greta. Kabila
Bilugan na ng buwan. Nagpalit na sila ng anyo. Bilisan nyo! Takbo! Mahigpit ang hawak ko sa kamay ni Greta habang tumatakbo kami pababa ng kabundukan. Hanggang sa ilang sandali pa ay halos maabutan na kami ng mga aswang. Naririnig namin ang mga yabag nila na tumatakbo at hinahabol kami. Matapang ako, Madam Venus. Inaamin ko na isa akong barumbado at wala akong takot na humaharap sa mga kumakalaban sa akin. Ngunit ng mga panahon na yun, nakaramdam ako ng takot. Takot para sa kaligtasan namin at takot para sa aming buhay. Hindi na kayo makakatakas ng buhay dito. Kaya tumakbo kayo hanggat gusto ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami. Mula sa malayo ay narinig namin ang maraming angil ng mga aswang. Habang tumatakbo ay nananayo ang mga balahibo ko sa katawan. Pakiramdam ko ay nasa impyerno kami at nakikipaghabulan sa mga demonyong alagad ni Satanas. Hindi ko gustong paniwalaan na totoo ito. Pero nangyayari. Hanggang sa mapahinto kami nang biglang sumigaw sa sakit si Greta. Bakit? Anong nangyari sa'yo? May tumusok sa paa ko. Ano? Patingin nga. Nang tingnan ko ang paa nito ay nakita ko ang isang matalas at malaking pako na nakatusok sa talampakan nito. Hinawakan ko maigi ang paa ni Greta at dahan-dahan ko iyong binunot. Grayson! Huwag kang malikot. Tatalian ko tong paa mo. Habang nangyayari yun, ay naririnig na namin na palapit na ang mga aswang. Nagmadali ako sa pagtali ng paa ni Greta, gamit ang panyo na inaabot sa akin ni Aris. Sumakay ka na sa likod ko. Hindi na. Mas babagal tayo kapag binuhat mo ko. Kaya kong tumakbo. Kakayanin. Halika na! Ate, tingnan mo! Napalingon kaming dalawa sa itinuro ni Aris. Naroon sa tabi ng isang malaking ugat ng puno ang isang Biblia at sa tabi nito ay isang kahoy na krus at relo. Nagtaka ako nang maiyak si Greta sa kakinuha ang mga iyon. Greta, anong nangyayari? Kay Daddy to, Grayson. Palagi itong dala ni Daddy kahit saan siya pumunta. Tingnan mo, may naka-engrave na initial niya sa unahan ng Biblia. Halika na. Nari na ang mga aswang. Hanggang sa hindi pa kami nakakalayo nang maabutan kami ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Napapalibutan kami ng mga demonyo. Mabilis namin tinutok ni Greta ang mga baril namin sa mga ito habang si Aris ay nilabas ang dalang buntot pagi. Nanginginig ang mga kamay namin sa takot pero kinailangan namin maging matapang. Sige! Lumapit kayo! Tingnan natin ang tapang ninyo! Nakita namin ang galit, pananabik at gutom sa mga nanlilisik na mga mata ng mga ito. Iba't ibang itsura ng mga aswang. May anyo pa na parang ordinaryong tao. May anyo naman na mukha talagang halimaw. Mahahaba ang dila at matatalas ang kuko at mga pangil. Ngunit pare-pareho silang mukhang demonyo. Maya-maya ay nilabas ni Aris ang isang supot ng asin mula sa backpack na sukbit nito. Pagkatapos ay pinalibutan nito ng asin ang paligid namin kung saan kami nakatayo. Habang nasa loob kami ng bilog na iyon, ay tinaas ni Aris ang krus. Kaya lalong hindi makalapit ang mga aswang. Doon ako biglang pumikit. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming panahon, umusal ako ng dasal at tumawag sa Panginoon. Habang nagdadasal ay natagpuan ko na lang ang sarili kong lumuluha. Hindi po ako karapat-dapat na lumapit sa inyo sa mga sandaling ito, Panginoon. Isa akong makasalanan. Nakalimutan kita at hindi ako nararapat na humarap sa iyo ngayon. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Kailangan kita at tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Diyos at tagapagligtas. At buong puso at pagpapakumbaba na lumalapit ako sa inyo ngayon. Tulungan niyo kami
Samahan niyo kami sa laban na ito. Tulungan niyo kami makalabas sa lugar na ito. Habang nasa gitna kami ng bilog na yun na gawa ng asin, ay dumating si Mang Eliseo kasama si Aileen na ang anyo ay pawang aswang na rin. Ngunit may isa pa silang kasama na kahit ang anyo nito ay isang aswang ay nakilala ko pa rin. Walang iba kung hindi ang dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na ito. Ang halimaw na pumatay sa kapatid kong si Miggy, si Paul Malvar. Tama ka nakikita, Grayson. Narito nga ang hinahanap mo na pumatay sa kapatid mo, si Paul. Nagtataka ka siguro kung bakit ko siya kilala. Yun ay dahil siya ang anak kong panganay. Ako ang nag-utos na magdala dito ng kahit sinong kaklase niya para gawing ganda sa aming piyesta. Hindi na ako nagugulat dahil sa klase ng pagkatao na meron kayo. O kung tao nga kayong matatawag dahil mga demonyo kayo. Sumama ka sa akin, Grayson! Hindi ka nila sasaktan kapag sumama ka sa akin. Matagal kang mabubuhay. Sasamahan kita at hindi ako aalis sa tabi mo. At ano? Papakainin mo ako ng bopis mong hindi masarap? Salamat na lang. Pero hindi ko pinangarap na magkaroon ng asawang impacta ng gaya mo. Sumuko na kayo dahil wala kayong mapupuntahan. Hindi kami susuko sa mga gaya nyo. Dahil kay Jesus lang namin isusuko ang buhay namin. Dahil siya lang ang nag-iisang Diyos na kilala namin. Jesus, Diyos. Walang Diyos dito dahil ako ang Panginoon dito. Walang kahit sino man ang mas makakahigit sa akin. Talaga? Sa unang pagputok ko ng baril ay una kong inasinta si Paul Malvar. Umagos ang mga luha ko nang sunod-sunod ko itong binaril. Dahil doon ay mas nagalit si Mang Eliseo, lalo na nang namatay si Paul. Anak ko! Patayin niyo sila! Sinubukan sumugod sa amin ng mga aswang, ngunit hindi makalapit ang mga ito dahil sa asin na nakapalibot sa amin. Bukod doon, ay suot namin ang mga pangontra na bigay ni Aling Mercy. Si Aris ay sinalubong ng buntot pagi ang aswang na nagtatangka na abutin ito. Hanggang isang aswang ang sumubok na sugurin kami. Pinaputokan ni Greta ang aswang at tinamaan ito sa puso. Bumagsak ito at agad na namatay. Nang sumugod si Aileen kay Greta, ay agad ko itong pinaputukan at bumagsak din ito na wala ng buhay. Pinatay mo ang mga anak ko, kaya't magbabayad ka! Hindi magsama kayo! Matapos ang makailang putok, ay namatay si Mang Eliseo. Kasunod noon ay pinaputukan namin ni Greta ang mga aswang na nasa paligid namin. Habang si Aris ay panayang hataw sa mga aswang at ginigilitan ng leeg ng mga ito. Hanggang sa maubos namin ang mga aswang na humahabol sa amin. Halika na! Marami pa sila! Mula sa malayo ay narinig namin ang angil ng mga aswang. Mabilis kaming tumakbo pababa ng bundok. Puno ng magkahalong takot at pag-asa ang naramdaman namin. Marami pa ang aswang sa baryong yun. Ang mga sumugod sa amin kanina ay wala pa sa 1/4 ng populasyon ng mga aswang doon. Kapag hindi kami nakatakas, ay tiyak kamatayan din ang bagsak namin. Grayson, yung pa ako. Ate, sumampa ka sa likod ko! Papasanin na kita! Nang tignan ko ang paa ni Greta ay labis na ang pagdugo ng sugat nito. Mabilis itong sumunod at pumasan sa likod ni Aris habang ako ang may hawak ng baril at umaalalay sa dalawa pababa ng matarik na bundok. Natatanaw ko na ang highway!
Nagmamadali kami sa pagbaba habang panay ang lingon sa likod. Mula doon ay naririnig namin ang mga aswang. Parating na sila. At kahit hindi namin makita, sa dami ng umaangil na naririnig ko, alam ko na marami pa sila. Hanggang sa ilang sandali pa ay mabilis kaming nakababa sa highway. Ganun na lang ang pasasalamat namin nang makita ang parating na sasakyan. Agad naming pinara iyon. At mas lalo kaming nakahinga ng maluwag nang makita na truck yun na puno ng mga sundalo ang sakay ng likod. Sir! Tulong! Tulungan niyo kami! Pakiusap! Tulungan niyo kami! Hinahabol po kami ng mga aswang! Agad kaming tinulungan ng mga sundalo. Unang pinaakyat si Greta. Paakyat pa lang kami ni Aris sa truck nang biglang dumating ang mga aswang. Agad itong pinaputukan ng mga sundalo para hindi makalapit habang umaakyat kaming dalawa. Matapos yun ay nagmamadali kaming umalis sa lugar na yun. Habang lula ng truck, napaiyak kaming tatlo matapos tuluyang makahinga ng maluwag. Ligtas na tayo. Sa wakas, Aris, maraming salamat sa pagliligtas sa amin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ulayan, kuya. Ate, isang pamilya na tayo eh. Nang magkatinginan kaming dalawa ni Greta ay napangiti kami. Umakbay ako sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Pagkatapos ay hinalikan ko siya sa labi. Mahal kita, Greta. Mahal din kita, Grayson. Ate! Tingnan mo, bilis! Bakit? Ate! Tingnan mo ang laman itong Bible ni Daddy! Nanlaki ang mga mata namin dahil pagbuklat sa gitna ng libro ay naroon ang isang sikretong lalagyan. Sa isang Biblia ay may nakalagay na mga piraso ng ginto at maraming diamante. Mayaman na tayo. Nang pumunta ako sa Barrio Perdito, ang tanging layunin ko ay mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking kapatid. Hindi ko akalain na susubukin ng Diyos ang tapang ko at ang pagiging barumbado ko. Hindi ko alam na sa pagdating ko doon ay may mas mahalaga pa akong misyon. Iyon ay ang makilala si Greta at ilayo ang mga ito mula sa panganib na hatid ng baryo ng mga aswang. At sa gitna ng matinding panganib na kinaharap namin ng gabing yun, sinong mag-aakala na doon ko makikilala ang Diyos at tinanggap siya sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Madam Venus, ang nangyari sa amin ng gabing yun ay nagpaalala sa akin ng isang kwento sa Biblia. Sa aklat ni Daniel, Kapitulo 3, kung saan inutusan ng hari na ipatapon ang 3 Hebreo sa pugon at sa gitna ng naglalagablab na apoy ay nakita ng mga tao na sa halip na 3 ang nasa loob ay 4 ang naroon. Dahil sa gitna ng panganib, kasama nila ang Diyos. Nakaligtas ang 3 Hebreo na walang sugat, paso o kahit sunog sa damit ng mga ito. At kahalintulad ng kwento ng 3 Hebreo na yun ang nangyari sa amin. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin lubos na maisip kung paano kami nakalabas ng buhay na walang isang kagat o sugat o kalmot man lang sa dami ng aswang sa lugar na yun. Doon ko napatunayan na sa kabila ng mga pagkukulang ko, sa mga panahon na kinalimutan ko ang Diyos, hindi pa rin niya ako iniwan at pinabayaan nang dumating ang oras na kailangan ko siya. Sa ngayon ay tahimik na kaming nabubuhay ni Greta bilang mag-asawa. 4 na rin ang mga anak namin. Ang karinderyang tinayo namin ay napalago namin at naging restaurant. Samantala si Aris ay nakapagtapos na rin at ngayon ay isang magaling na arkitekto at may sarili na ring pamilya. Sana ay may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang aking kwento. Huwag tayong makakalimot sa Panginoon sa lahat ng oras at magdasal tayo ng taimtim at manalig tayo sa Kanya. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Grayson.